Okay, so let's have a word of prayer. Let's pray. Father God, we are thankful we can meet again to study your word. We pray for the Holy Spirit to give us wisdom, understanding as we study your word in Christ's name we pray. Amen. Okay. So, ang lesson natin ngayon, exercise ko lang. Yeah. Pag sinabi nating speaking in tongues, anong pumapasok sa isip mo? Speaking in tongues. Speaking in other dialects or other languages. Nakakapagsalita ng iba-ibang language. Nakakita na ba kayo ng gumagamit ng speaking in tongues? Oo. Saan kayo nakakita? Sa church, yung pag nag-translate, pag iba yung language, i-translate sa language nung yung sa mga nanonood na nag-worship. May mga tao na nakakapagsalita ng iba-ibang language, ano? Pero itong speaking in tongues, dahil gift siya ng Holy Spirit, ang ibig sabihin nito, nagkaroon ka ng kakayahang magsalita ng ibang language na hindi mo naman pinag-aralan. So, merong difference yung, may mga tao kasi, 5, 5 yung kaya nilang salitain na lengguwahe, no? Pero pinag-aralan nila yun, di ba? So, hindi yun yung speaking in tongues na pinag-uusapan natin. Itong speaking in tongues, na hindi mo siya pinag-aralan, tapos, sa pagkakataon na yun, bigla ka na lang nakapagsalita ng lengguwahe na yun. So, yun yung speaking in tongues na pinag-uusapan natin. Okay? Para, malinaw tayo. Ngayon, pag sinabi natin speaking in tongues, ang naiisip agad natin yung sa Pentecost after nung crucifixion ni Jesus, di ba? So, titingnan natin sa Biblia ba, ano yung speaking in tongues? At ano yung kaibahan niyan sa pangkaraniwan na ipinapakita o kaya ipinapaliwanag ng iba-ibang simbahan ngayon. Okay? So, magsimula tayo. Ayan. Meron pa tayong isang lesson. Hindi ko sigurado kung yun yung gagawin natin sa Thursday. So, itatanong ko sa inyo mamaya. Na sa bandang huli ng panahon, nasa end time events na tayo, di ba? Yung land beast, isa sa mga mangyayari is maggagawa siya ng image to the beast. So, medyo related itong lesson natin. So, ang unang question dito is, yung mga religious leaders, lalong-lalo na sa Amerika, kasi yung Amerika is nasa prophecy naman siya, di ba? Siya yung land beast. Paano nila i-deceive yung mga tao para sumamba dun sa beast? Okay. Sa Revelations 13, makikita natin yan. Revelations 13 verse 12 to 13. Kanyang ginagamit ang buong kapangyarihan ng unang halimaw na nasa kanyang paningin at pinasasamba niya ang lupa at ang mga naninirahan dito sa unang halimaw na ang sugat na ikamamatay ay gumaling na. Ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda, pati na ang pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao. Nabasa niyo na itong verse na to sa Revelation 13? Yung gagawa sila ng mga dakilang tanda, ibig sabihin great signs, no? Up to the point na they will make fire come down from heaven. So ito yung nakasulat sa Revelation 13. Ngayon yung mga Bible students, pag tinignan nila itong verse na to, at least meron silang dalawang interpretation dito. Una, yung pagpapababa ng apoy mula sa langit, literal, di ba? Halimbawa, katulad ng ginawa ni Elijah. Natatandaan niyo si Elijah, di ba? Sa Mount Carmel, nung nakipag-duel siya sa mga
propeta ni Baal, tapos kung sino yung Diyos na mag-a-accept ng kanilang offer, yung i-offer nila sa altar sa pamamagitan ng apoy. Yun daw yung tunay na Diyos. So, nung kay Elijah, merong apoy na bumaba galing sa langit. Kinuha yung kanyang offering. So, yung ibang tao, ang tingin dito is, ganito yung gagawin sa huling panahon para nga naman maipakita nung nitong landis na ayan, yan ang tunay na Diyos, di ba? Kasi nakapagpababa ng apoy mula sa langit. Ngayon, meron din naman mga estudyante ng Bible, ng Biblia na ang interpretasyon nila dito ay symbolic siya. So, sa Biblia kasi, ano pa yung mga ibang events na naiisip nyo na merong apoy na bumaba galing sa langit? Bukod doon kay Elijah. Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah, hindi lang basta apoy yun, ano? Asupre at apoy yun. Okay? Pero yun, galing sa langit yun, ng Sodom and Gomorrah. Meron pa ba tayong naiisip na event sa Bible na merong apoy na galing sa langit? Yung sa napanood ko pa Ronald, yung sa yung sa Ten Commandments. Ten Commandments, alin doon sa bundok ng Sinai? Opo, yung parang yung sumusulat dun sa bato is parang apoy. Yun yung finger of God, di ba? So, yung sa bundok ng Sinai is kumukulog, kumikidlat, di ba? Puno-puno ng mga usok. So, sa Biblia naman, hindi sinabing apoy, Pero ang sinabi lang yung Ten Commandments daw is isinulat ng mga daliri ng Diyos. So, alam niyo naman, kailangan sa pelikula meron kang dating, di ba? Kaya, yun, parang kidlat na sumusulat. Ang isa na alam na alam niyo, pero hindi niyo lang naiisip kasi hindi ganun kalaki yung apoy. Si Moses yata. Yung Pentecost. Pentecost. Naalala niyo yung Holy Spirit nung siya ay bumaba dun sa mga disipulo? Like tongue. Yung itsura niya? Tongues of fire, di ba? Tongues of fire. Okay? So, yan yung mga event na makikita natin merong apoy na bumaba galing sa langit. So, itong nakalagay dito sa Revelation 13, kung titignan natin na pangyayari sa Biblia na merong apoy na bumaba sa langit, pwede kang mamili doon. Yung Elijah style, yung talagang apoy na sumusunog, nakukuha ng offering, o kaya yung style ng Holy Spirit, ng Pentecost, na bumaba siya na anyong apoy, bilang apoy, at pagkatapos na bumaba siya, ano yung nangyari doon sa Pentecost? They speak. Yung speaking of tongue. Yon, yung mga disipulo, nabigyan sila ng tinatawag nating speaking in tongues. Okay? So, nung araw ng Pentecost na yon, pag sinabi nating Pentecost, alam niyo na yan, di ba? Siya yung fiesta, 50 days, di ba? After ng Passover. Kaya siya Pente, kasi 50, di ba? Pentecost. So, at Pentecost, what group received fire from heaven and what did it cause them to do? So, anong grupo yung nakatanggap nung fire from heaven? Disciples. Yung mga disciples, di ba? Nagkaipon-ipon sila. In one accord sila. Sabi dito sa Acts chapter 2 verse 1 to 4, nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno nito ng buong bahay kung saan sila ay nakaupo. Sa kanila ay may nagpakitang para mga dilang apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba-ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.
So, yan yun. May-imagine nyo kung ano yung tsura nun. Bawat ulo nila parang meron dilang apoy. Okay, sabi kasi ni Jesus sa Luke chapter 3 verse 16, ni John sa John 3 verse 16, I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So sinabi ni John, pag dumating si Jesus, hindi lang by Holy Spirit, He will baptize you with fire. So dito makikita natin, sinabihan din sila ni Jesus bago pumanik si Jesus sa langit, di ba? Na mag-stay kayo sa Jerusalem. Hintayin nyo hanggang matanggap nyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. So ito yung pinapangako sa kanila ng Panginoon. Kasi natatandaan nyo ako ano yung huling misyon na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Yung nasa last chapter ng Matthew 28. Ano yung commission na ibinigay sa kanila? Spread the gospel of the world. Spread. Go ye therefore and teach all nation, baptizing them in the name of the Father. Di ba? Ano, So, kung kayo yung mga disipulo, narinig nyo yung sinabi ni Jesus na yan, Jesus, paano namin gagawin yan? Yeah. Ang sabi ni Jesus, gumawa kayo ng mga disipulo sa buong mundo, sa lahat ng wika, sa lahat ng bayan. Kung ikaw si Peter, ang alam mo lang na salita ay Greek, di ba? O kaya isama mo na, marunong ka mag-Hebrew. Ewan ko, hindi naman nakapag-aral si Peter. So malamang Greek lang yung alam niya. Isipin mo, Jesus, paano namin gagawin yan? So sabi ni Jesus, yan yung ipagagawa ko sa inyo. Maghintay kayo sa Jerusalem hanggang dumating sa inyo ang banal na Espiritu para matanggap niyo yung kapangyarihan. So ito yung pangako ni Jesus. Okay? So yun yung background ng pangyayari. Kaya sila nandito sa isang room na to, sila yung nagkakatipon-tipon at bumaba sa kanila yung Holy Spirit. So anong nangyari nung mapuspos sila ng Espiritu Santo? Nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. At siyempre, pag piyesta sa Jerusalem, anong nangyayari sa isang lugar pag piyesta? Maraming tao. Maraming tao, di ba? So, yung mga tao na hindi naman talaga doon nakatira, ay nagpupuntahan, di ba? So, isipin mo na ang mga araw na yan, maraming mga turista. Okay? Sabihin na natin mga turista. So, puno ng tao yung lugar nila. So, talagang parang dinesign, no, ng Panginoon na itong panahon na to ng fiesta, maraming tao mula sa iba-ibang dako ng known civilization ng panahon nila. Tapos, binigyan sila ng kakayahan na makapagsalita ng iba-ibang wika. Nakita niyo kung paano ipinagtagpo ng Panginoon yung kanyang commission na ibinigay sa kanila, yung event, saka yung kaloob na ibinigay sa kanila. Nagmamatch lahat eh, di ba? Para magawa nila kung anong pinapagawa sa kanila ni Jesus. Okay? So, itong speaking of tongues na to, ang question dito is, can Satan counterfeit the gift of tongues by speaking to people? Kaya bang gayahin, di ba? O pikiin ni Satan yan? So, sa Mark chapter 1, verse 23 to 26, ito yung nakasulat. At bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang espiritu. At siya'y sumigaw na nagsasabi, anong pakialam mo sa amin? Jesus ng Nazaret, naparito ka ba upang kami puksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos. So, yung tao na may masamang espiritu, at siyempre yung masamang espiritu yung kumikilos sa kanya, kinakausap niya si Jesus. So, nakakapagsalita, no? Nakakapagsalita gamit yung kakayahan ng tao. Sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at tumabas ka sa kanya.
Nang kanyang mapangisay siya, ang masamang espiritu ay sumigaw ng malakas ng tinig at lumabas sa tao. So dito sa tagpong ito, sa tingin niyo ba kaya nung masamang espiritu, kaya nung kampo ni Satanas na makapagsalita ng isang tao ng iba-ibang wika? Oo, kaya, kaya. Kaya, di ba? So, ibig sabihin, hindi porke ang isang tao ay nakakapagsalita ng speaking in tongues, pwede nating ipagpalagay automatic na, bigay yan ng banal na espiritu. Hindi. Okay? So, mamaya makikita natin kung paano natin malalaman na sa Diyos galing yun. Okay. Nagtaas ng kamay si Bong. Roland, tanong ko lang po, no? Kasi dati, ano kasi yung gift of tongues, yung tongues na yan, is gamit na gamit dati nung naging member ako ng Couples for Christ. Lagi silang nagaganon. Ang sinasabi daw po nila is, minsan, kaya ka daw nagtatangs is para yung prayer mo is hindi maintindihan ng kalaban. Totoo po ba? Uh, Maladaanan natin yan, Bong, sa mga babasahin nating verse. Sige po. Aalamin natin kung bakit ibinigay yung gift of tongues, di ba? At para saan siya ginagamit. At kung may basihan, halimbawa yung sinabi kanina na kaya ka mag-speaking in tongues, supposedly, naririnig ko rin na ang language daw ng mga angels yan. Yan yung language ng heaven para hindi maintindihan ng kaaway. Which is, napaka-ano, di ba? Very imaginative, di ba? So, dadaanan natin yan mamaya, makikita natin. Pero at this point, ang nakita lang natin na yung, at least yung gamit, yung nangyari dun sa araw ng Pentecoste, which is ito yung original na speaking in tongues, ibinigay sa kanila para makapagsalita sila ng iba-ibang wika na naiintindihan ng mga nakakaparinig. Okay? So, ngayon, nakita natin na pwede pala yung ganitong abilidad is pwedeng galing sa Diyos, pwede rin galing sa kaaway. Kaya ang sabi sa atin sa 1 John chapter 4 verse 1, test the spirits whether they are of God. So, ang question dito is, paano natin itetest? Paano natin malalaman kung yung gift na yon is galing sa Diyos o kaya galing sa kaaway? So, itong verse na to, Isaiah chapter 8, alam na alam niyo to eh. Isaiah chapter 8, verse 19 to 20, lalo na yung verse 20, ano? At kapag kanilang sinabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga multo at masasamang espiritu, nangumuhuni at bumubulong, hindi ba dapat sumangguni ang bayan sa kanilang Diyos? Ang mga patay para sa mga buhay? Verse 20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito, ay sa dahilang wala silang umaga. So, nandito yung litmus paper test, ano? Yung main test. Kung ang espiritu ay galing sa Diyos o galing sa kaaway. Ang sabi, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito, ibig sabihin, yung salita is yung scripture, yung nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin is walang umaga sa kanila. Ibig sabihin, walang katotohanan. So, pag sila ay nagsasalita ng ayon sa nakasulat sa Biblia, masasabi natin na galing yan sa Diyos. Pero kung hindi, galing yan sa kaaway. So, ibig sabihin, alam naman natin yung sinasabi ni Jesus. Ang sabi niya sa Matthew 7, verse 15, di ba? Ito, pamilyar din kayo dito. Matthew 7, verse 15, plus 20 to 23. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Therefore, by their fruits you will know them. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your names, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness.
So isa pa rin sa makikita natin dito is, pag sinabi natin nagsasalita sila ayon sa nakasulat sa Biblia, hindi lang salita. Ibig sabihin, yung bunga din ng buhay nila, dapat umaayon sa nakasulat sa Biblia. Okay? So, pag merong nagsasalita na sabi is, bigay sa akin ito ng banal na espiritu, pero yung buhay niya naman ay taliwas sa nakasulat sa Biblia. So, kaduda-duda na yun. Okay? So, yung test ng spirit, Isaiah chapter 8, verse 20. Di ba? Sa kautusan o sa patotoo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito, ibig sabihin sa Biblia, ito ay sa dahilang wala silang umaga. Okay? So, kabisado nyo na yan? Isaiah chapter 8, verse 20. Sa English niyan is, basahin natin sa English para at least malinaw sa atin. Isaiah 8:20. To the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Okay. So, madali lang siyang alalahanin. So, balik ulit tayo dun sa araw ng Pentecostes. Nung araw ng Pentecost, did the apostles speak in languages or in unknown tongues? So, yung sinalita ba ng mga apostles, di ba? Yung mga disipulo nung panahon ng Pentecost, yun ba ay mga lengguwahe o mga hindi naiintindihang mga salita? So, tignan natin kung ano yung nangyari sa Acts chapter 2, verse 5 to 11. Noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem na mga relihiyosong Hudyo, buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Ayan, galing pala sa iba-ibang bansa. Dahil sa ugong na ito ay nagkatipon ang maraming tao at nagkagulo sapagkat naririnig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kani-kanilang sariling wika. So nagkagulo sila kasi alam nila magkakaiba yung wika nila. Pero nung pinapakinggan nila yung mga nagsasalita, naririnig nila yung mga disipulo nagsasalita ng mga wikang naintindihan nila. Sila ay nagtaka, namangha at nagsabi, tingnan nyo, hindi ba mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Paanong naririnig natin ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinagisnan? So anong ibig sabihin ng pag sinabi nilang mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Ano ba ang reputation ng Galilea ng panahon na yun? Naalala niyo minsan nung pinag-uusapan nung bago naging apostol yung mga ibang apostles niya, sinabi, meron bang pwedeng manggaling na mabuti sa Galilea? Diba? So, ibig sabihin, yung Galilea is hindi ito kilalang lugar ng mga edukadong tao, ng mga elite na tao, di ba? Hindi. So, lugar ito ng ng mahirap, ng mga walang pinag-aralan, di ba? Ng mga magulo. Kaya ang sabi nila, hindi ba mga taga-Galilea ito mga ito? Paano natin silang naririnig na sa ating mga sariling wikang kinagisnan? Kasi ang inaasahan nila, yung mga taong nakakapagsalita ng mga iba-ibang wika, yung mga nakapag-aral, di ba? Kaya nagtataka sila. Paano sila nakakapagsalita ng mga wikang kinagisnan natin? Eh, iba-iba yung mga taong nandun. Ito yung mga klase ng mga taong nandun. Ang mga Parto, ang mga Medo, ang mga Elamita, ang mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea, sa Cappadocia, sa Ponto, sa Asia, sa Phrygia, Pamplia, sa Ehipto, at sa mga lupain ng Libya na sakop ng Cyrene at ng mga panauhing taga-Roma. So makita nyo, ewan ko, ang mga 10, di ba? Na lugar yan, iba-iba yung wika. Pero naririnig nila yung mga disipulo nagsasalita ng mga wika nila. Mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Kreteo at mga Arabe, meron pa pala dito,
ay naririnig nating nagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga makapangyarihang gawa ng Diyos. So dito sa mga verses na to, ano yung mga pick up natin? Na paano ginamit ng mga disipulo yung gift of tongues? Unang-una, ano yung laman ng kanilang mga mensahe? Yung mga wonders po na ginawa ng Panginoon. Oo, di ba? So, ibig sabihin, pinipreach nila yung mga makapangyarihang gawa ng Diyos. So, hindi lang basta salita, di ba? Nagpipreach sila ng Ebanghelyo. Pangalawa, nakita natin dito, yung mga tao, naiintindihan nila yung sinasabi ng mga disipulo. Which is, ibang-iba yan dun sa, halimbawa, yung sinabi kanina ni Bong na yung narinig niya na dahilan kung bakit nag-i-speaking in tongues yung iba para daw hindi maintindihan ng mga kaaway. Pero yung sinasabi nila dati, naintindihan mo ba? Pag nag-i-speaking in tongues sila. Ano po yan? Nung nakarinig ka dati nag-i-speaking in tongues, dun sa kausap mo dati, nakarinig ka ba? Actually, pag may mga prayer meeting, ini-encourage talaga po na mag-speak in tongues. Tapos parang tinuturuan po kami na simulan mo sa magsalita ka lang na ano. Tapos kahit ano nang gusto mong sabihin mo lang, ganun. Ganun po yung training na. So, ang pagkakaintindi ko po dati sa tongues is yun, parang magsasalita ka lang ng kahit anong gusto mong sabihin na actually walang sense. Ganun. Kasi in person, wala pa akong nakita. Pero live, no? Yung nagkaroon ng evangelical meeting, yung isang grupo ng evangelical sa Amerika. Talagang nagsalita siya nang hindi maintindihan. Hindi ko alam kung anong salita yan. Which is makikita natin, ibang-iba, dito sa nangyayari dito sa Pentecost. Dito sa Pentecost kasi, nagpipreach sila ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos at naiintindihan ng mga taong nakikinig. Okay. So kung halimbawa, sabihin na lang natin may 10 tao doon na galing sa iba-ibang bansa. Tapos iba-iba yung kanilang wika. Nung pinapakinggan nila yung mga disipulo, may naririnig sila nagsasalita ng wika nila. Siguro kung may Hapon doon, naririnig niya nagsasalita ng Nihongo. Kung meron taga-France doon, naririnig niya nagsasalita ng French. Kung may Russian doon, naririnig niya nagsasalita ng Russian. Okay. So nakataas yung kamay ni Ate Janet. I-share ko lang kasi yun nga yung dating maling pagkaunawa sa speaking in tongues, yung talagang hindi maiintindihan. Pero may isang pastor, babae siya, pastor, si Ate Jade Hintay dito. Nag-testimony siya, which is recorded naman din talaga yon. Hindi talaga siya nagsasalita ng Ilocano at saka Bisaya. Pero nung time na merong evangelism, nagtaka siya, nakapagsalita siya, nakapag-sermon siya the whole time na nag-evangelism sila ng Ilocano. Pero nung matapos na yung yung evangelism na yun, hindi niya na kayang magsalita uli ng straight na Ilocano. So ganun kasimple lang yung speaking in tongues, yung nakapagsalita siya dun sa dialect ng mga tao na naintindihan nila. Pero after that, nagtataka siya kung ano lang yung alam niya dati na tayo naman kahit hindi tayo aral, di ba? Pag Ilocano, alam natin yung konti-konting words nila. Pero siya totally talaga na-sermon niya ng diretsong Ilocano at saka yung isa sa may bandang Bisaya yata or something yung So yun yung tinestimony niya, which is recorded naman nila yung kasi di ba pag may mga evangelism, nagre-record. Tapos yun, after that, hindi na siya makapagsalita ng diretso matapos yung evangelism. So yun lang ganun kasimple yung speaking in tongues na mauunawaan ng mga tao na recipient kung anong dialect yung ginamit niya. Oo. So makikita natin sa mga aspeto, no, kung paano ginamit yung speaking in tongues sa Pentecost dati, yung nangyari doon sa sinabi ni Ate Janet, ganun din, di ba? So ang purpose niya is para doon sa
pagpipreach ng ebanghelyo. Okay? So, yung unang pangyayari ng speaking in tongues doon sa Pentecost, pero hindi yun yung huli. Yeah. Pagpunta ka doon sa Acts chapter 10, naulit. So, sa Acts chapter 10, sa verse 44, ganito yung nakasulat. Samantalang sinasabi pa ni Pedro, ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha, sapagkat ibinuhos din maging sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. So ito hindi sa mga Jews, di ba? Sa mga Gentiles, na naalala niyo Acts chapter 10, ito yung unang grupo ng Gentiles. Sila Cornelius ba? Nung sumama si Peter doon sa mga pinadala ni Cornelius, tapos pumunta sila sa sambahayan ni Cornelius. Pagdating niya doon, ito yung nangyari. Yung Holy Spirit, ipinagkaloob din dito sa mga Gentiles na to, yung speaking in tongues. Sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos, na magkagayoy ipinahayag ni Pedro, maaari bang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mabautismohan itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? So, yung sinabi ni Pedro dito, katulad nung nangyari sa kanila, doon sa Pentecost, ganun din yung nangyari dito sa mga Gentiles na to. Pag tinignan natin yung susunod na chapter nito, Acts chapter 11, nung sinasabihan ni Peter yung mga Jews, di ba? Na kasi ito nga yung first time na talagang nagkaroon sila ng convert na Gentile. Kaya sinasabi ni Peter sa kanila, kahit yung mga Gentiles, para rin sa kanila yung salvation. At ito yung ginamit ni Peter na parang pruweba. Ang sabi niya sa Acts 11 verse 15, and as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them as upon us at the beginning. So, na-recognize ni Peter na kung yung nangyari dito sa mga Gentiles na to, katulad na nangyari sa kanila doon sa Pentecost. So, makikita natin, pareho yung manifestation niya. Ngayon, pupunta ngayon dito sa question na to. Do all born-again Christians receive the gift of tongues? So, lahat ba ng mga Christian nakakatanggap ng gift of tongues? Kasi may mga ibang grupo na yan yung nagiging test nila para sabihin na nasa iyo ang banal na espiritu. Kinakailangan mag-speaking in tongues ka. So, ang question is, sa Biblia ba, sinasabi niya na ang lahat ng born-again Christians ay tumatanggap ng gift of tongues? 1 Corinthians chapter 12, may iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit isang espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan. So, yung karunungan ay isang kaloob yan. At sa iba ay ang salita ng kaalaman ayon sa gayon ding Espiritu. Sa iba ay pananampalataya sa pamamagitan ng gayon ding Espiritu. At sa iba ay ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang Espiritu. Sa iba ay ang paggawa ng mga himala. Sa iba ay propesiya. Sa iba ay ang pagkilala sa mga Espiritu. Sa iba ay ang iba't ibang wika. Ito yung speaking in tongues dito. Iba't ibang wika. At sa iba ay ang pagpapaliwanag ng mga wika. So, ano ang sagot dito sa question na to? Do all born-again Christians receive the gift of tongues? No. Hindi, di ba? Kasi paulit-ulit sinabi, sa iba ibig sabihin, to some. So, hindi lahat. So, iba-iba yung binibigay na kaloob sa bawat isa. Okay? So, maliwanag yan na nakasulat sa Biblia. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, pag hindi ka nag-speaking in tongues, ibig sabihin,
hindi ka tunay na born again Christian. Ibig sabihin, yung Holy Spirit wala sa'yo. So, hindi tunay, hindi tama yan. Okay? So, si Jesus ba, sinabi niya na, did Jesus say every believer would receive every sign? So, sinabi ba ni Jesus na yung mga mananampalataya, tatanggap sila ng lahat ng mga kaloob, ng mga sign? Okay? Mark chapter 16, verse 17 to 18. At ang mga tandang ito, ibig sabihin yung sign, ano? At ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya. Sa paggamit ng aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila ay hahawak ng mga ahas, at kung makainom sila ng bagay na nakamamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay gagaling. Kasi ito minsan yung ginagamit na verse ng iba na sinasabi nila na, ayan, ang lahat daw ng mananampalataya, ang sabi is magsasalita sila ng bagong wika. Pero napansin nyo kung paano naging very selective? Ito lang yung kanilang pinick up. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Eh, nasaan na yung magpapalayas ng demonyo, di ba? O kaya yung hahawak ng mga ahas, o kaya yung makakainom ng lason pero hindi makakasama sa kanila. Parang ang naging gamit lang itong verse para sa iba, ayan daw, bawat mananampalataya kinakailangan magsasalita ng bagong wika. So dito makikita natin na hindi consistent, di ba? Yung ginagamit ng iba, kaya sinasabi nila, kung hindi ka nakakapagsalita ng speaking in tongues, hindi ka tunay na mananampalataya. So, walang basihan yun. Okay? Who decides which gift a person shall receive? Ito, napag-usapan na natin ito last time, na ang banal na espiritu, siya ang nagde-decide kung anong kaloob ang binibigay niya sa bawat mananampalataya. Ang lahat ng ito ay pinangkilos ng iisa at gayunding espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng espiritu. Subalit ngayon ay inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. So yung Holy Spirit ang nagpapasya. So itong mga kaloob na to, saan ito inilalagay ng Diyos? Di ba? So ibinibigay niya ba ito in randomly kahit kanino? Di ba? Pag binasa natin yung 1 Corinthians 12, subalit ngayon ay inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. At ang Diyos ay naglagay sa iglesia, unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga gumagawa ng himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang uri ng wika. So, ibinibigay ito ng Diyos sa mga nananampalataya sa loob ng iglesia. So, hindi ito random na kahit sino is binibigyan niya. Itong kaloob ng Holy Spirit, ibinibigay niya, ang Diyos ang naglagay sa iglesia. Okay? So, yung context nito makikita natin, ginagamit sa gawain ng iglesia. Ngayon, may mga ibang tao na, tulad na sinabi ko kanina, ang ginagawa nilang test of faith is kung ikaw ay nag-speaking in tongues. Para pinalalabas na ito yung pinaka-importanting kaloob ng Espiritu, no? So, yun nga ba yung nakasulat sa Biblia? Pag tinignan natin, again, 1 Corinthians chapter 12, at ang Diyos ay naglagay sa iglesia, unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga gumagawa ng himala, saka mga kaloob na nagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang uri ng wika. Napansin nyo, sa bandang huli pa sinulat yung iba't ibang uri ng wika. Okay? Lahat ba'y mga apostol? Lahat ba'y mga propeta? Lahat ba'y mga guro? Lahat ba'y mga manggagawa ng mga himala? Lahat ba'y may mga kaloob ng pagpapagaling? Lahat ba'y nagsasalita ng mga wika? Lahat ba'y nagpapaliwanag? So,
mapapansin natin dito, kung meron ng indication na kung ano yung unang banggitin, yun yung pinaka-importante, lumalabas na dito na sa bandang huli pa pala yung speaking in tongues. Actually, sa New Testament, may 3 lugar kung saan yung kaloob ng Espiritu ay nakasulat. Siguro napansin niyo na yan. Lahat ito sinulat ni Paul. No? Una sa Ephesians chapter 4. Makikita natin sa Ephesians chapter 4, sinulat ni Paul yung ilang mga kaloob ng Espiritu. Tapos sa Romans chapter 12, sinulat niya rin. Tapos sa 1 Corinthians chapter 12. So napansin niyo, like, karamihan ng mga verse na binabasa natin galing sa 1 Corinthians 12 kasi dito maraming sinulat si Paul. Pero dito sa 3 chapters na to, kung saan sinulat niya yung kaloob ng Holy Spirit, sa isang chapter niya lang, isinama yung gift of tongues. So hindi mo yan makikita sa Ephesians saka sa Romans. Makikita mo lang siya sa 1 Corinthians chapter 12. So dito makikita na natin yung indication pag may tao nagsabi, ang pinaka-importanting gift, yung gift of tongues. So, i-question mo agad, di ba? Bakit siya sa huli binanggit? At bakit sa 1 Corinthians 12 lang siya binanggit? Okay? Kung siya yung pinaka-importante. So, hindi tayo dapat namimili ng kaloob ng Espiritu. Parang, minsan kasi may mga tao na, siya meron siyang gift ng ng prophecy, di ba? Tapos tingin natin doon, yun yung pinaka mataas, di ba? Na antas. O kaya, siya meron siyang gift of evangelism. Yun yung pinaka-importante. Ang mga tao lang ang nag-iisip ng ganun. Ang Espiritu, ibinibigay niya yung kaloob. Sa loob ng iglesia, kasi may iba-ibang parte yung katawan ng iglesia. Kaya sinabi rin ni Paul sa Romans chapter 12, na ang iglesia parang katawan ng tao. May iba-iba siyang parte. At sinadyang ganun gawin ng tao para lagi silang umaasa sa bawat isa. Kasi ang katawan dapat kumikilos siya bilang isang unit. Okay. So, kung tatanungin ko kayo, yung mga anghel, ano kayang lengguwahe yung salita nila? May idea kayo? International language. So, may mga example na yung mga anghel, di ba? Inutusan ng Diyos para kausapin ng tao. At nagkaintindihan naman sila. Isang example si Mary, yung nanay ni Jesus. Nung pinuntahan siya ni Gabriel, nakalagay sa Luke chapter 1, nang ika-6 na buwan, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret, sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose. Mula sa sambahayan ni David, ang pangalan ng birhen ay Maria. Lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasaya." Subalit siya ay lubhang naguluhan sa sinabi niyon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus." So, anong language yung ginamit ng anghel? Language ni Mary. Language ni Mary, di ba? Bakit language ni Mary yung ginamit ng anghel? Para magkaintindihan Para sila. magkaintindihan sila. Yan. So, yun yung gamit ng lengguwahe para magkaintindihan. Okay? Which is very, tawag nga diyan is common sense, di ba? Pero, magtataka tayo, bakit napakaraming tao iniisip pa rin na yung speaking in tongues isang lengguwahe na hindi mo maintindihan. Okay? So,
palalakasin pa rin natin yung kaisipan na yan pag binasa natin itong mga sinulat ni Paul. So, what was Paul's counsel to those people who misuse the gift of tongues? Kasi it seems na nung panahon na yon is may mga tao na nakakatanggap ng kaloob ng tongues, di ba? Pero ginagamit nila sa maling paraan. So, tignan natin kung ano yung payo ni Paul. 1 Corinthians chapter 14. Gayun din naman kayo, kung sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi nauunawaan, paano malalaman ng sino man kung anong sinasabi? Oo nga naman, di ba? Kung nagsasalita ka ng hindi nauunawaan, paano malalaman kung anong sinasabi mo? Sapagkat sa hangin kayo magsasalita. Di ba? Parang ano to? Parang obvious yung sinasabi ni Paul. Walang alinlangan na napakaraming uri ng mga wika sa sanlibutan. At walang isa man na walang kahulugan. Maraming languages sa buong mundo. Pero bawat languages na yun, meron ibig sabihin. Di ba? Subalit, kung hindi ko nalalaman ang kahulugan ng wika, ako ay magiging isang banyaga sa nagsasalita. At ang nagsasalita ay magiging isang banyaga sa akin. Gayun din naman kayo, yamang kayo'y sabik sa kaloob ng espiritual, pagbutihin nyo ang paggamit sa mga iyon para sa ikatitibay ng iglesia. So, ano yung payo ni Paul sa kanila? Gamitin nyo yung kaloob ng espiritu para sa ikatitibay ng iglesia. So, paano ka makakatulong sa ikatitibay ng iglesia? Kapag ikaw ba'y nagsalita ng isang bagay na hindi naiintindihan ng mga members, masasabi mo ba na makakatulong ka sa pagpapatibay ng iglesia? Hindi. Hindi, di ba? Mm. Ang tawag dito ni Paul, nagsasalita ka sa hangin. Di ba? Ang kausap mo hangin, hindi yung mga members ng simbahan kasi hindi nila naintindihan. So tayong mga nasa PIC, alam natin to, di ba? Kapag bigla, sa harapan natin, may nagsalita ng Hapon. May karamihan sa members sa PIC, hindi naman marunong mag-Hapon. Hindi makakapagpatibay sa kanila eh. Kaya ang ginagamit nating lengguwahe, yung naiintindihan ng mga members. Kasi kung hindi, ang sabi ni Paul, nagsasalita ka lang sa hangin. Gamitin mo yung kaloob ng Espiritu para sa ikatitibay ng iglesia. So si Paul, hindi niya naman ipinagbawal yung paggamit ng kaloob ng gift of tongues sa simbahan. Pero meron siyang karagdagang payo sa kanila. Dito rin sa 1 Corinthians 14. Ito yung sabi niya. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, dapat ay 2 o hanggang 3 lamang. At sunod-sunod ang bawat isa at may isang magpaliwanag. So, very practical, di ba? So, kung merong 5 tao, sabi nila, meron kaming gift of tongues. Magsasalita sila. Ang sabi ni Paul, okay, hanggang 2 o 3 lang at hindi pwedeng sabay-sabay. Dapat isa-isa lang. At ang sabi ni Paul, habang magsasalita ng speaking in tongues, kinakailangan merong magpaliwanag. Kasi nga, ang gamit ng kaloob na to ay para pagpatibay ng iglesia. So, very practical yung counsel ni Paul. Hindi pwedeng sabay-sabay, isa-isa lang. Hindi pwedeng masyadong marami, 2 hanggang 3 lang. At kinakailangan merong magpaliwanag. Subalit, kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik ang bawat isa sa iglesia at magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. So, kung yung sinasabi mong, binigyan ako ng gift of tongues, tapos nagsalita ka, wala naman nakakaintindi. Wala rin nag-interpret. Anong sabi ni Paul? Tumahimik ang bawat isa sa iglesia. At kung sinasabi mo, yan ang bigay sa'yo ng Diyos, so, kausapin mo ang Diyos. So, maliwanag ba itong counsel ni Paul? Very practical, di ba?
So, some congregation still pray or sing or preach in another language. Naalala ko, alam ko net nung bata pa tayo, nung naging sakristan ako dati, may mga sinasabing minsan Latin yung yung pare. Chant sila. May Yes. chant ka. So, hindi ko naintindihan kung ano sinasabi niya. Hebrew yata yun. Latin. Kasi Latino, chant. yung Vulgate, yan, Latin, di ba? So, ang sabi sa 1 Corinthians 14, sapagkat kung ako'y nananalangin sa wika, ang aking espiritu ay nananalangin, ngunit ang aking isipan ay hindi mabunga. Ano kung gayon ang aking gagawin? Ako'y mananalangin sa espiritu at ako'y mananalangin din sa isipan. Ako ay aawit sa espiritu at ako'y aawit din sa isipan. Kung di gayon, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, paano ang isang nasa kalagayang hindi naturuan ay makapagsasabi ng amen sa iyong pagpapasalamat, gayong hindi niya nalalaman ang iyong sinasabi? Very practical yung question, di ba? Alam mo, congregational prayer. Tapos, ako'y nag-pray. Alam ko na yung mga kasama ko nagpe-pray ang naiintindihan Tagalog. Pero nag-pray ako sa Japanese. Paano sila magsasabi ng amen? Eh, ano bang ibig sabihin ng amen? Gumagamit ba tayo ng amen? Hmm. Ano ibig sabihin ng amen? Pag naintindihan mo yung prayer, amen. Ano? Pag nag-pray tapos naintindihan mo, syempre sasagutin mo yung amen, sasagot ka ng amen. Eh, pag hindi mo naintindihan, paano ka sasagot ng amen, yung prayer niya? Ang ibig sabihin ng amen, di ba? So be it, di ba? So yung sinabi mo, mangyari yan, di ba? So, sang-ayon ako dyan. Yan ang ibig sabihin ng amen. So, kung hindi mo naintindihan yung pinagpe-pray, paano mo sasabihin amen? Diba? So, ito yung, sabi ko, ang tagal-tagal ko na nagbabasa ng Biblia. Parang ngayon ko lang nabasa ito. So, ang sabi ni Paul, paano ang isang nasa kalagayang hindi naturuan? Ibig sabihin ni Paul, yung mga hindi educated ng panahon nila. Kasi, tunay naman na yung mga hindi nakapag-aral, siyempre, kung ano lang yung kinagis na nilang lengguwahe, yun lang yung alam nilang gamitin, yun lang yung naintindihan nila. Yung mga nakapag-aral, marunong sila ng Hebrew, marunong sila ng Greek, di ba? So, pwede sila magsalita ng Greek, pwede sila magsalita ng Hebrew. So, ang sabi ni Paul, paano naman yung mga nasa kalagayang hindi naturuan at makapagsasabi ng amen sa iyong pagpapasalamat, gayong hindi niya nalalaman ang iyong sinasabi? Sapagkat maaaring ikaw ay nagpapasalamat ng mabuti, subalit ang iba ay hindi napagtitibay. Ito yung gusto ko sa sa approach ni Paul, di ba? Laging iniisip niya yung iba, di ba? Sinasabi niya na, okay, allowable naman na gawin mo yung maraming bagay, pero nakakatulong ba? Di ba? So, isa pa yun sa mga prinsipyong mamabasa natin sa sinulat ni Paul. So, ganun din yung idea dito. Okay, kung gusto mong kausapin ng Diyos sa lengguwahe na ikaw lang yung nakakaintindi, edi mag-personal prayer ka. Diba? Pero kung ang prayer is congregational prayer, ang gamitin mong lengguwahe, yung nalalaman ng congregation. So, nung nabasa ko to, minsan pala mali yung ginagawa natin. Alam mo yun, yung mag-a-ask tayo ng tao, o ikaw yung mag-pray. Eh, sasabihin ng tao, hindi ako marunong mag-English eh. Eh di kahit yung sa lingwahe na alam mo naman hindi maintindihan ng iba. Diba? So kung titignan natin itong sinabi ni Paul dito, hindi pala siya nararapat. Kung congregational prayer, ang gamitin yung salita, yung nagagamit, yung nalalaman ng lahat. So ito yung last slide natin. Why was the gift of tongues given? Ang sabi pa rin ni Paul sa 1 Corinthians 14, kaya nga, ang mga wika ay tanda, hindi para sa mga sumasampalataya, kundi sa mga hindi mananampalataya. Nakuha ba natin itong verse na to?
Kaya nga ang mga wika ay tanda, hindi para sa mga sumasampalataya, kundi sa mga hindi mananampalataya. Anong ibig niya sabihin dito? Ano sa tingin niyo yung gustong sabihin ni Paul dito? Bakit niya sinabi na yung speaking of tongues, sign yan para dun sa mga hindi pa believers. Hindi yan para sa mga believers na. Ano yung ibig sabihin ni Paul dito? Ano kasi yun, di ba? Parang sign ng miracle yun from God eh. So dun sa hindi pa nananampalataya, pagka nakita nila yung milagrong yun, mas mapapatibay yung paniwala nila sa Panginoon na marireach ka kahit nasaan ka, kahit anong dialect mo. Pagka nag-work ang Holy Spirit, magagawa yun. Oh, so iko-connecta natin ito dun sa original na commission na binigay sa kanila ni Jesus. Na go ye into all the world, di ba? Teaching them and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, paano nila gagawin yan? Binigyan sila ng kakayahan na ma-preach yung salita ng Diyos sa iba-ibang wika. At wala na silang time mag-aral. Di ba? So, kinakailangan i-preach na yung salita ng Diyos. At primarily, ito para dun sa mga hindi pa nakakarinig, hindi pa nananampalataya. So, yung gift of tongues, primarily, ibinigay ito para sa evangelism, para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pag binasa natin itong kalahati ng verse, ang sabi dito, subalit ang propesiya ay hindi sa mga hindi mananampalataya, kundi sa mga sumasampalataya. So sinasabi niya naman dito, para dun sa mga believers na, yung prophecy, gift ng prophecy ang para sa kanila. So nung nabasa ko to, nakita ko yung principle na ginagamit ni Paul dito. So sa pangkalahatan, yung gift of tongues para sa evangelism. Yung prophecy is para sa nurturing. Diba? Kasi yung mga mananampalataya, naniniwala na sila sa Diyos. Diba? So mas madali nilang ma-appreciate, maintindihan yung prophecy. Kasi nananampalataya na sila. So itong mga ibang verse na to, sabi ko parang ngayon ko lang siya nabasa o ngayon ko lang siya na-appreciate. So, ang background ng gift ng tongues is dun sa Great Commission ni Jesus. Na pwede rin nating basahin sa Mark 16, verse 15 to 17. Usually, binabasa natin sa Matthew 28. Pero nakasulat din siya sa Mark 16. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons, they will speak with new tongues. So mukhang consistent yung sinasabi ni Paul. Na kahit si Jesus, nung kinomission niya yung kanyang mga disciples, sinabi niya, para magawa niyo ito, may mga signs na makikita sa inyo yung mga tao. They will cast out demons and they will speak new tongues. Okay? So, ito na yung last slide natin. Before tayo kumuha ng question, itatanong ko lang sa inyo. Sa Thursday, merong 2 topic akong pinamimilian. So, gusto kong sabihin niyo sa akin kung ano yung mas topic na gusto niyo. Una, yung America in Prophecy. Yung pangalawa, yung mga ceremonies na ginagawa natin as a New Testament Christian. Alin dun sa 2 topic na yun yung sa tingin niyo is mas makakatulong sa inyo? Yung America. Sa akin, ha? Kasi ako sa iba. Yung America in Prophecy? Okay. Ayun sa iba. Ano uli yung second? Ano yung isang option? Yung mga Serem. yung mga ceremonies na ginagawa natin sa ngayon sa New Testament Christian.
Kasi dati, di ba, meron silang sanctuary. Pero ngayon, hindi na tayo nagsa-sanctuary, di ba? Pero meron pa rin tayo mga ceremonies. So, ano yung ibig sabihin ng mga New Testament ceremonies na yan? Like communion, foot washing, di ba? Ako sa option 2. Parehong interesting po. Option 2 ako. Narinig ko na si Resi sa si Jenny, yung iba sa inyo. Sa number 2 din po ako. Number 2? Yung number 1 sa akin, wala. Po. America and Pacific. Hindi ko one. Kung saan yung marami. So one. One ako. One. America and Okay, so pwede siguro natin na-extend na imbis na Tuesday yung simula ng finance natin, gawin natin Thursday. So para pareho natin makuha. So Thursday saka Tuesday, magle-lesson tayo, tapos Thursday yung finance natin. Okay, dito sa pinag-aralan natin ngayon, meron kayong question? Ako may question lang. Hmm. Naisip ko lang, siguro panahon nila is wala pang sign ng language, ano? Yung mga hindi nakakarinig kaya, binibigyan nila ng Panginoon yun ng Holy Spirit para maintindihan nila yun. Ibig sabihin yung mga bingi? Oo, yung mga bingi. Di ba, syempre wala pang sign of language na pag nagpipreach sila ng speaking of tongues. Paano kaya yung naintindihan ng bingi? Ano? Siguro binibigyan din ng Panginoon ng Holy Spirit para maintindihan. Para doon sa mga marunong magbasa, siguro through writings. Pero hindi ko pa na-research kung kailan nagsimula yung sign language. So, pwede natin yan, i-research. Pero I have no doubt in my mind na lahat ng tao is binibigyan ng Diyos ng opportunity para makilala siya. So, sigurado ako na may gumawa ng paraan ng Panginoon para i-reach yung mga tao. So, obviously, ang isang paraan is through writings. So, i-research natin kailan ba nagsimula yung sign language. Bong, may sasabihin si Bong. Ano po, Elder Roland? Yung kanina po kasi sinabi niyo doon sa how to edify does it edify the congregation? Yung pagpapatibay yan. So kung kuwari po ikaw nasa church ka tapos nagpi-pray ka, dapat ba maging conscious ka din kung yung mga taong nasa palibot mo ay nakakaintindi ng prayer mo o kasi may mga church pa ako napuntahan minsan na parang yung nagpe-pray siya sa native tongue nila, parang okay lang. So ano po ba yung pananaw niyo sa ganun? Yung kung babasahin natin yung sinabi ni Paul dito, ito. So malinaw na sinasabi niya dito, kung congregational prayer. Congregational prayer yung pinag-uusapan natin. Ang kailangan na gagamitin natin ng salita, yung nagagamit, yung naiintindihan ng mga kasama mo nagpe-pray. Ngayon, kung halimbawa kalahati doon sa grupo, Tagalog lang naintindihan, yung kalahati, Japanese lang naintindihan, kinakailangan mo ng interpreter. So katulad ng sinabi niya kanina, di ba? Na kung meron kang gift of tongues, hindi naman naintindihan ng mga members. So, kinakailangan, merong isang magpapaliwanag. Ayan. Sabi niya dito. At may isang magpapaliwanag. Subalit kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik ang bawat isa sa iglesia at magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. So, kung i-base ko dito sa payo ni Paul dito, kung congregational prayer, tapos yung gagamitin mong salita, ay kung yun lang yung alam mong salita, di ba? Ang alam mo lang na salita, Tagalog. Yung kasama mo sa simbahan, yung iba, ang alam lang, Japanese. Kumuha ka ng isa na magpapaliwanag ng iyong prayer.
So tingin niyo ba consistent yung sinasabi ko sa sinabi sa sinulat ni Paul dito? Opo. Oo, very ano naman siya, maliwanag naman yung ano yun, yung explanation niya. Hindi lang talaga natin napapractice yun. Kumbaga, minsan mas binibigyan natin ng pagkakataon. Hindi, sige, basta mag-pray ka. Kumbaga, tuwa na tayo, nag-pray siya. Pero minsan ganun nga. Hindi naman, katulad ako, daw hindi ko pa nabasa to, hindi ko practice mag-amen kapag alam mo may nagpe-pray. Tapos sobrang hina. Wala akong madinig. Hindi talaga ako nag-aamen kasi hindi ko nadinig eh. Kahit English o Tagalog yung prayer niya. Basta hindi ko naintindihan, hindi ako nag-aamen. Kasi parang nanloloko lang ako sa sarili ko yung miski ano ba, nagpe-pray. Tapos, di ba, minsan may mag-aamen, makikiamen ka. Kung hindi ko siya naintindihan, hindi talaga ako nag-aamen. So ito is hindi lang language ito, no? Tulad ng sinabi ni Ate Janet kanina. Kinakailangan kung ikaw ay magpipray in behalf of the congregation, dapat sabihin mo ng malinaw yung prayer. Kaya nga congregational prayer kasi kinakatawan mo yung buong congregation. Okay. Meron pang ibang paglilinaw sa pinag-aralan natin? Okay, so kung wala na siya, ito yung ating quiz ngayon. Yan. Stop ko lang yung recording natin.